Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM. Chin, dudugtungan ko na. Bago pa magkaroon ng maraming trabaho. At dahil sa kabisihan, baka hindi ko na madugtungan pa. This is the part 2 of my story yesterday. Habang pinagpapatuloy ko to use my abilities to help others, I started to notice na madami ng mga taong nakakilala sa akin. Pumupunta at sinasabi na may mga complex problems sila. They would seek my guidance on matters of the heart, pati career nila, pati purpose ng buhay nila. Isang araw nga noon, may isang young woman na itago na lang natin sa pangalang Sofia, seeking help with her troubled relationship. She was torn between her love daw for her partner at yung desire niya for independence. Mahal niya daw ang ka-live-in niya, pero mas gusto niya ng freedom. Gusto niya nang lumaya. I listened to her story, and as I did, na-sense ko na yung bang matagal na hinaing ng babaeng si Sofia. Parang nararamdaman ko yung sobrang lalim ng takot niya na gumawa ng isang desisyon. Hindi ko alam, hindi ko matukoy kung takot siya sa ka-live-in partner niya dahil may gagawin ito the moment na makipaghihiwalay siya. Or gusto niya na talagang lumaya. I shared my insights with her, and together, we worked through her emotions. Pero parang balisa pa rin siya. Pero nararamdaman ni Sofia na naging empowered na siya dahil meron na siyang kakampi. Merong nakikinig sa kanya. And she later told me that our conversation had been a turning point in her relationship. As word of my ability spread, marami nang nakaalam. Pero marami ding nang bubuli sa akin. Maraming nagsasabing nababaliw na ako. Maraming taong nagsasabi na ano bang nakita nyo sa kanya. Quack doctor yan. Fake na manghuhula, ika nga. Sabi din nila. Marami pa silang tawag sa akin. Ang iba hindi na makain ng aso. Tingin nila sa akin, monster. But I started to receive requests from people in various walks of life. Meron nga akong natulungang isang businessman na namomroblema. Namomroblema siya sa kanyang major career transition. Pero napatunayan niya na kaya naman pala matapos kaming mag-usap. Matapos niyang humiling ng guidance. And then, isang araw din I supported a grieving mother who was struggling to cope with her loss. 2 anak niya kasi nawala ng sabay. Aksidente. Hindi niya matanggap. Pero kalaunan, 3 beses siyang pumunta sa akin, nakapag-move on na siya. Through my work, I realized na yung suot kong pendant, nararamdaman ko na talagang may power siya. Hindi naman yung superpower talaga. Pero naniniwala akong may energy ito. Positive energy para makatulong sa ibang tao. And its power was not just about seeing into the future, but also about understanding the human experience. And I was humbled by the trust that people placed in me. And I strive to use my gift, my skills wisely. Habang nag-iiba na ang reputasyon ko sa paligid namin, may positive, may negative. Alam mo na,
Hindi lahat ng tao talagang mapapaniwala mo. At habang tumatagal, mas lalong lumalaki ang mga challenges. Yung iba talaga, tawa na ng tawa. Pero yung iba, parang takot din. They were threatened by the insight I provided. Pero naniniwala sila. Kailangan kong, sabi ko sa sarili ko, sugpuin yung mga complexities while staying true to myself and my purpose. And despite the obstacles, I remain committed to using my skills to make a positive impact. Kahit dito man lang makakatulong ako. Wala naman akong hinihinging kapalit. Kahit nauubos na ang oras ko para sa iba. Pero sana wag naman akong husgahan dahil hindi nila ako kilala. And I was determined to use it for the greater good. Alam mo ba, Chin? Isang araw din, nagkaroon ako ng vision na sobrang lakas ng lindol, hitting the city. Nakita ko yung mga buildings, nagka-crumble, people running for their lives, ang daming destruction. Akala ko totoong-totoo. Hindi ko matukoy kung anong syudad yun, kung ano ang nakikita ko sa vision ko. But I knew that I had to do something to prepare for this earthquake. I started to share my vision with others, warning them of the impending disaster. Pinalahan ko sila maghanda. Baka darating na ang lindol. Some people listened, but others dismissed me as a crazy person. I knew that I had to find a way to reach more people. Ayoko namang nakitaan ako ng vision na to, tapos wala lang din akong gagawin. Walang warning sa ibang tao. Baka naman binigyan ako ng vision na to dahil alam nila makakatulong ako sa pagbibigay ng warning and to make them understand the gravity of the situation. Mailigtas man lang ang ibang buhay ng tao. Hanggang sa may nakilala akong grupo ng mga tao. Para bang sila yung group of scientists na nagsastudy yung fault lines ng syudad. They were working on a project to develop an early warning system for earthquakes. Tapos nag-share ako ng vision sa kanila. At naintriga sila. They asked me to work with them. Hindi ko inakala yun, Chin, na maniniwala sila sa akin. Pero yung mga taong alam nila na may mga lindol na paparating, gusto nilang tulungan ko sila, using my abilities to help them understand the earthquake's potential impact. Although, kukunti lang naman ang tulong na maibibigay ko, pero malaking tulong na daw para sa kanila. Although they are more on scientific reasons, scientific studies, pero mabuti na daw kung mayroong isang katulad ko. At alam mo, Chin, together we worked tirelessly to prepare the city for this disaster. And we developed a plan to evacuate people, to secure buildings, and to provide emergency services. At totoo nga. Hindi ko sasabihin kung anong city yun, pero outside the country. The earthquake finally hit. Pero ang syudad na yun, sa tulong ng mga group of scientists na yun, naihanda sila. There was still damage and destruction. But thanks to the efforts of those people, maraming buhay ang nasave. Matapos ang disaster na yon, yung mga naibahagian ko ng vision ko, doon na sila naniniwala. I realized that the pendant's power was not just about seeing into those disasters, but also about using that knowledge to make a difference. Binigyan ako ng regalong ito at gagamitin ko to help others, kahit pa sabihin nilang baliw ako.
Hindi ko ninanais na tawagin akong bayani. May iba, people praised me for my bravery and my skills, my gift. Pero alam ko kung sino yung mga totoong heroes. Yung mga emergency responders, mga scientists, mga ordinary people who had worked tirelessly to save lives. Pero na-realize ko, Chin, na habang ginagamit ko ang abilidad ko to help others, I started to realize that dependence power came with a price. May kapalit din pala. At ako ang magsasakripisyo. I was seeing more and more visions, and they were becoming increasingly disturbing. Parang hindi na ako makatulog. Wala na akong peace of mind. Dahil dumadami ang nakikita ko. Parang natutulog kang nababagabag. Dahil paano mo masave ang mundo. I saw glimpses of a dark future. Yun bang isang mundo na punong-puno ng natural disasters? Giyera, virus, and sufferings. Alam ko kailangan kong gumawa ng something na to prevent these disasters. Pero sino lang ba naman ako kung walang tutulong din at maniniwala sa akin? Kaya hindi ko alam where to start. Pero sinabi naman ng isang mysterious figure na nagpakita sa panaginip ko, Chin, who claimed to have knowledge about the pendant and its true purpose. He told me na yung pendant na yan ay ancient, created by a long-lost civilization to help humanity. He revealed na hindi lang naman daw ako ang may ganong kakayahan. Marami daw. Marami ang tinawag upang isave ang mundo. That there were others like me, working to prevent the disasters I had seen. Na may mga visions din na katulad ko. Depende na nga lang kung gagawin nila sa mabuti. Tapos sinabi niya, meron daw ako makikilalang mga individuals na katulad ko din. At baka makatulong. Tinanggap ko ang offer na yon at dun ako nagising. As I travel on this new journey, I knew that my life would never be the same. But I was ready to face whatever challenges lay ahead, knowing that I was not alone. Marami pala kami. Hanggang 2 araw pa, I met the group of individuals with skills similar to mine. Totoo nga ang sinabi ng mysterious figure na yon sa panaginip ko. May nakilala ako ang itago na lang natin sa pangalang Laila. Andyan din si Jax, si Marcus. Alam mo ba, iba-iba yung mga skills nila. Nung una, katulad din pala ako ng ibang tao na hindi basta-basta naniniwala. Pero nung nakita ko mismo sa mga mata ko kung ano ang mga kakayahan nila. Tulad ni Marcus, a telepath who could communicate with animals. Oo, Chin, naiintindihan siya ng kahit anong hayop ang kausap niya. Si Laila, a healer who could mend wounds with a touch. Kumagaling. Kahit ako, na may skill din na nakakita ng future, hindi rin ako makapaniwala. And Jax, a seer who could predict changes in the weather. Tumpak na tumpak. Kapag sinasabi niyang uulan, uulan talaga. Hanggang naka-form kami ng isang team. Nakarating kami ng Singapore, Chin, nang libre ang lahat. Meron palang ganun. Meron palang naniniwalang isang master na kaya naming baguhin ang mundo kahit paunti-unti lang. Kahit ang tingin ng mga tao, baliw kami. But we are determined to use our gifts to make the world a better place. We work tirelessly using our abilities to prevent disasters, resolve conflicts, and bring people together. Hindi man namin masasave ang buong mundo.
kahit papano, sa konting abilities namin, makakasave kami ng buhay. Maaayos ang conflicts na meron ang mga tao. Pero nasa ibang tao din yan. We faced many challenges, but we also achieved great things. We prevented wars, we saved lives, and brought hope to those who had lost it. Alam mo yung sinasabi pa na mysterious figure? The pendant's true power was not about predicting the future, but about creating a better one, a better future. So as I looked out at the world, I knew that there was still much work to be done. But I was no longer alone. My team ako, I had my team, and together we would face whatever challenges lay ahead. And so, our journey still continues, Jean, until now. Iniwan ko ang trabaho ko, sumama ako sa kanila, kahit saan. Iba't ibang bansa nang napuntahan, at marami na kaming natulungan. But this time, andito ako sa Pilipinas. Naghahanda sa isang vision na nakikita namin. Isang malaking lindol ang sasalubong sa Pinas. Pero may magagawa pa tayo. Alam ko may magagawa kami para pigilan ito. Kung hindi man mapipigilan, mabawasan man lang ang intensity. Pero hindi namin magagawa ang lahat kung walang pagtutulungan. Sana'y mag-cooperate ang lahat ng tao. Dahil sino ba naman ang magtutulungan kundi tayo-tayo lang para ma-save ang mundo. Ma-save ang mga buhay ng mahal na mahal nyo. Huwag nyo akong husgahan. Again, okay lang tawagin akong baliw, pero maniwala man kayo sa hindi. May grupong katulad namin. At sa pamamagitan ng sulat ko, naway ma-realize ng bawat taong nakikinig ngayon. Save your life. Pray harder. Until here, mga kamags, please hide my identity, Jean. And again, this is Rossini. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Mugs FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Mugs FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Mugs FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa. Dear Mugs FM with DJ Chini tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past only at Dear Mugs FM with DJ Chini.